Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong latest result ng ating election returns as of May 13, 2025. Alauna ng hapon ang resulta na ito. Bagong-bago talaga, courtesy sa atin ng ANC Digital News Channel. Well, 97.20% na ang election returns na result. Kaya mamayang gabi siguro ay maproklama na ang mga nanalong senador. Narito ang kumpletong ulat, courtesy sa atin ng ANC Digital News Channel. With a look at the latest partial and unofficial tally of the senatorial race as of 12:46 p.m. We still have on the number one spot Bongo with 26,460,405 votes. That is followed still by Bam Aquino with 20,626,012 votes. Coming in at third, Bato de la Rosa, 20,248,364. Erwin Tulfo received 16,802,731 votes. Following that is Kiko Pangilinan, of course, number 5 with 15,078,677 votes. And rounding up the top 6, Rodante Marcoleta with 14,894,426 votes. Alright, mga kababayan. So eto, napakaliit lang ng pagbabago ng resulta. Pero si Bam Aquino ay umaakyat na siya, nasa number 2 na. Pero malaki pa rin ang lamang. Kaya masasabi ko dito ay walang ang dagdag bawas. Pero sa tingin ko ay merong ginagawa talaga yung mga inchik na nagdadala ng gadget na pang-spy diyan sa Comelec, sa Intramuros, yung nahuli, yung latest na nahuli diyan, di ba? Kasi ito bakit si Bongo kahit doon sa Ilocos, sa baluarte ng mga Marcos, at kahit diyan sa Leyte, sa baluarte ng mga Romualdez, bakit si Bongo ay number 1 pa rin? So ibig sabihin, naka-install na yan sa computer system ng Comelec na number 1 talaga yung si Bongo. Kasi hindi dapat ganyan Kapag baluarte ng isang kagaya nila Marcos, kapag baluarte nila yan. Dapat doon sila malaki ang panalo, di ba? Kaya magtaka ako kay Bongo kahit sa ang rehiyon Kahit hindi niya baluarte ay kahit sa Leyte, di ba? Hindi nila baluarte, kahit sa Ilocos ay number 1 pa rin. Anong nangyari? Bali pala yung computer pala ay nagmalfunction. At yung pangalan na Bongo ay palaging number 1, di ba? Kasi bakit si Bam Aquino ay umaangat galing sa number 3 nagiging number 2? Dapat din ay next na makita natin, next update ay si Bam Aquino ay number 1 na. Yun ang katotohanan. Dapat kasi nagbabago-bago yan ang posisyon diyan. Bakit palaging number 1 si Bongo? So yan na yung sa tingin ko tulong ng China para magiging, sabihin natin, magiging President of the Senate si Bongo. So siya yung magiging eskudero, di ba? Sa taon na ito. Kaya meron pa rin kapangyarihan ang mga Duterte sa politika kapag ang head of the Senate ay tauhan nila. Kaya diyan talaga sila gumastos sa tingin ko. Ay yan ang ginagastusan nila kasi mabango ang pangalan ni Bongo, hindi pa gaanong dawit sa anomalya, kaya ginawa nilang ace o baraha si Bongo para maposisyon sa number 1. Hindi ganyan palagi kong tinitingnan ang trend. Umaangat yung iba, dapat magbabago din yung nasa unahan, ay pwedeng malampasan yun ng sumusunod, di ba? Mga kababayan, lalo na, hindi naman gaanong sikat yang si Bongo. Paano ba sumikat yan? Ano bang mga batas na nagawa niyan? Di ba? Biglang sumikat lang siya sa Malasakit Center. Pero yung pera naman na pinagbibigay niya sa Malasakit, na hindi niya pera yun. Pera ng gobyerno. Okay, punta tayo ngayon sa
kalahati ng 12. So ito'y 6 to 12 slots sa senatorial kung sino ang mga nanalo dito. Narito ang ANC TV atin na panoorin. And rounding up the next 12 is, of course, former Senator Ping Lacson with 14,847,559 votes. Tito Soto at 14,588,679. Pia Cayetano is number 9 at 14,297,029. Camille Villar on the 10th spot there with 13,348,959. Lito Lapid at number 11 with 13,107,963 votes. And rounding up the top 12 is Amy Marcos with 13,026,952. Alright, ito yung maganda na other half of the 12 senatorial. 7 to 12 ito na posisyon ay palaging consistent yung kanilang pwesto. Ito yung hindi tag-manipulate, di ba? Ito yung walang gumagalaw sa computer. Walang dagdag bawas ngayon kasi digital na eh. Kaya nga lang ay pwedeng i-program ang mga computer, di ba, ang mga PCOS machine, na ang isang tao dyan ay palaging number 1. Pwede yan. Pinag-aralan na yan ng mga eksperto. Kaya nga sabi ng mga expert na sana pag election ay wag i-connect ang counting machine sa Google, wag i-connect sa internet kasi makonect yan sa China. Alam naman natin ang China ay magaling sa hacking. Talagang pinoposisyon nila si Bongo na number 1. Dapat kasi bababa din yan, andin tataas uli. Dapat merong changes. Tapos yung gap ang laki-laki. Ano ba naman yung si Bongo, di ba? Hindi naman yan sikat. Bakit ganun? Dahil ba sa malasakit? Ang malasakit naman, hindi pera ni Bongo yung tinutulong sa mga tao. Yun ay pera ng gobyerno. Kaya natural lang na ibigay niya sa mga tao yun. Di ba mga kababayan? So ito, number 7, Lacson, Soto, Cayetano, Villar, Lito Lapid, Amy Marcos. Nanganganib si Amy Marcos dito at si Lito Lapid kasi pwedeng magbago ang trend eh. Kasi meron pang natirang 30% na unaccounted pa ng mga boto, hindi pa nabibilang. So pwedeng matanggal ang 12, pwedeng merong papasok. Ngayon ang aking pinagtataka, bakit hindi nakapasok si Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao, ang daming fans niyan eh. Sikat yan, national boxer natin. Tapos tinatawag ngayon na pambansang kamao. At hindi lang yan, marami na rin tinutulungan si Manny Pacquiao ng sariling pera niya. Dahil mayaman, di ba? Kaya medyo merong discrepancy talaga doon sa ibabaw na parte. Pero itong sa baba, ay okay ito. Sang-ayon ako dito. Okay, punta naman tayo dito sa number 13 to number 18. Ito yung hindi nakapasok sa Magic 12. Atin na panoorin uli, video courtesy ng ANC Digital News. Right, and from the 13th to the 18th spot, Ben Tulfo with 11,879,121. Bong Revilla Jr. with 11,780,198. Abby Bina is number 15 at 11,561,280. Benhur Abalos at number 16 with 11,345,369. Jimmy Bondoc comes in next at 10,342,367. And number 18 is Manny Pacquiao, 10,201,495. Eto, makikita natin kulilat na kulilat si Manny. Number 18 lang. Nilampasan pa siya ni Jimmy Bundok. Inoong nagpresidente nga yan noon eh. Yung kumandidatong pagka-presidente ay pang-apat siya eh, di ba? Malakas si Manny Pacquiao. Ewan ko kung bakit nagkaganito ngayon. Alam naman natin na walang ninakaw yan kahit piso si Manny Pacquiao kasi mayaman. Yan ang dapat iboto natin, yung mga taong hindi nagnanakaw. Si Manny Pacquiao ay nag-aaral na yan ng political science. Meron na yang alam at meron ng eksperyensya galing sa Congress, nagiging senador.
Kaya okay na si Manny para sa akin kasi nag-aaral na yan. Ngayon punta tayo sa number 13. Ito yung threat kay ano ba yun? Yung si Amy Marcos Manotok Duterte. Siya yung threat eh. Pwede kasing aakyat yan si Ben Tulfo. Kaya hindi pa masaya ngayon si Amy Marcos Manotok Duterte kasi nandyan nga si Ben Tulfo. At kapag nanalo yan ay marami ng Tulfo sa Senado. Lagot dyan ang mga kalaban ng mga Tulfo. Kaya ang iba ay hindi na binoto pa si Ben kasi 3 na daw eh. Tama na yung 2. Pero kung yun talaga ang gusto ng tao, ito yung trending kasi 'di ba sa survey ay number 4, number 5 si Ben Tulfo. Bakit ngayon ay biglang bagsak, 'di ba? Merong nagmanipulate sa machine. Hindi ganoon kabilis ang pagbagsak, pagtaas ng kandidato. Kung pagbasihan natin ay itong random na pagpasok ng data. 'Di ba hindi ganoon na grabe naman? Ito yung tinatawag na quantum leap eh. Yung quantum leap yung galing pa tayo sa Baroque period, yung nagbabahag pa tayo and then ang susunod na eksena ay naroon na tayo sa buwan, sumakay na tayo ng Apollo rockets. Yun yung quantum leap na grabing pagtaas na hindi mo ma-explain kung bakit. Diba? So anyway mga kababayan, yan ang ating latest poll survey. 97% na pala. Ito na yung ika-97%. So konti na lang ang natirang resulta. So sigurado na, simentado na ang mga ito. Simentado na panalo na yan. Yung lahat dyan na nakalagay. Si Amy Marcos lang ang medyo delikado dyan. Alright, so kung magpaalam na ating antabayanan ng susunod na resulta nitong ating halalan 2025. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong para sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.